Good morning mga tol, mga ka-Uber. Tinanghali na naman tayo. Pero okay lang kasi meron nag-check ng bahay natin na inuupahan. Hindi bahay natin na sarili, inuupahan. So chinek nila. Normal naman yung ganyan, nag-check. Anyway, yan, paalis na tayo. Alas 12 na. Almost 15 minutes before 12. Pero okay lang. I'm positive naman na dami tayo today. Anyway, yan yung kotse natin. Tara, ready na natin ang ating sarili. Ready na natin for today's Uber, right? So yan, pasok tayo. Right mga tol, gagayak ko muna yung sarili ko, mamaya tayo ulit. So yan, welcome back mga tol. Okay na, ready na tayo. So nakapag-online na rin tayo, nag-aantayin lang tayo ng booking. So wala pang pumapasok. So ang dapat gawin ay move forward para dun tayo sa medyo mas maganda-gandang spot. Anyway, I think kahit wala may papasok yan maya maya. So in-start na atin makina. Antay lang tayo ng konti. Pag wala, diretso tayo. Alright, so antay lang. May kakapit din dyan. Parang talabay, no? May kakapit din dyan. So antay-antay lang natin. Update lang tayo maya maya mga tol, para hindi naman kayo mainip dyan. Kakaantay ng booking, ano? So may papasok din yan, sabi nga. Maya maya mga tol, update tayo. So yun mga tol, update ko lang kayo, no? Ayan na, nagpapasukan na yung mga booking. May first tsaka second booking na tayo. Pipick upin na lang muna natin to. Wala masyado sa McDonald's, KFC pag ganitong oras. So dun muna tayo sa sentro. So hopefully tuloy-tuloy tayo, no? Tuloy-tuloy ang pasok ng mga booking natin para maganda at masaya maghapon. So ang pumasok na booking dalawa, magkasunod sila. So pick up tayo ng una dito sa alam ko na to kung saan yung pick upan nito. Maganda rito, may parking sa likod. So hindi na ako pupunta sa pinakaharap sa likod. Pick up na ako doon. Tapos proceed tayo sa second pick up natin. So yung una nasa $9, mga yan, mga nasa 4 kilometers yan, mga ganyan, or pwedeng dalawang tao. Tapos yung pangalawa sa night and day yun parang 7-11 dito, $6, isang pick up lang yan, isang tao lang yan for sure. So mga tol, update ko lang kayo, drive muna ako pick up. Yan mga tol, magandang umaga ulit, welcome back to my channel. So na-pick up na natin yung dalawang pick up natin. So going tayo dun sa unang drop off. From there, dun sa pick up point ng second pick up natin, siya 1 kilometer lang. So kung isusuma mo yung from dun sa first pick up, halos 1.5 lang for $9, diba? Thank you Lord, medyo maganda ang biga niya. So yun, first drop off muna tayo. Ayan, kakanan tayo dito Ayan, kumanang ka na kuya. At ako naman after nito hindi agad ako pwedeng kumanan, banggay na ko nyan. So ayan, Dowling Street. Oh, may boom. Anong nangyari? Road closed, my god. Ikot tayo. Sarado ang kalsada at may ginagawa sila dun sa chimney. So U-turn tayo, U-turn. Yan ang mga problema minsan natin pag may mga nakasarang kalsada, no? Tingnan lang, mabait ang Diyos, hindi na tayo pabayaan dyan. Balik tayo dun sa Rattray Street. So tingnan natin kung saan tayo dadalhin ito, Ayan. So
So pwede tayong kumanan. Then after natin kumanan, kakaliwa, kakanan ulit syempre. So yun, first drop off tayo update ko kay mamaya. Yan mga tol, we're done dun sa first drop off, no? Ito tayo dito sa pangalawa. Napunta agad tayo sa kagubatan. Yan, may kasalubong, oh. Dito na lang ako sa ano, sa gilid. Yan, okay naman, kasya pala. Pero pagdating dito, yan, nakita nyo ba yun? Punta tayo sa kagubatan. Hindi ko lang alam minsan ano eh, parang nililigaw yata ako nitong mapa na to. Anyway, pwede naman ako gumamit ng Google Maps kung gugustuhin ko. Siguro mamaya pagka ganitong sistema ginagawa. Parang umikot-ikot lang ako ah. Nagalit eh. So, ito na yung pangalawang drop natin. After this, meron tayong third and fourth pickup. So, yeah, malapit na tayo dun sa drop-off point. Diretso lang to. Kita nyo ba yung view mga tol? Napakaganda ng weather today. Sumikat ang haring araw. I think dito na to, 72. Hopefully 72 is here. Oh no. Baka yung Kanto. Ayun, nakita ko. Right. Sabihin lang naman natin na we are here. So yun mga tol, na pick up na natin yung third and fourth, no? Good thing ano, pares pala siyang nasa loob ng mall. So hindi na tayo nahirapan. Ayan, drop off na natin to para maka-pick up ulit ng panlima. So not bad, magaganda yung binibigay na bayad ng Uber ngayon, no? Maganda yung rates, hindi mabababa, bumabawi. So anyway, alam ko na itong pupuntahan kaya tanggalin ko na yung Google Map. Ayan, magkaiba sila si Google. So sige, kaliwa tayo dito. Sinabi niya kumaliwa ako eh, so ako naman kumaliwa. So yan, okay, tama rin naman, dapat kumaliwa. Drop ko muna mga tol, mamaya ulit. So yun mga tol, na pick up na natin, no? I think ano to, pang 5 at pang 6 na natin. So good job good job Uber. Pang 5 and 6, no? So maganda doon, hindi magkalayo yung pick up point. Kaya ang ginawa ko, nagpark na lang ako, then hindi ko na siya nilipat-lipat pa, nilakad ko na lang. So ayos, diba? Isang parking lang tayo. Tapos yung parking spot na napunta natin is ano siya, good for 30 minutes. Pwede ka magstay until 30 minutes. So wala naman 10 minutes yung ating ano, pick and pick up points. So okay lang. Anyway, kahit man siguro hindi naman napapansinin masyado yan. So papunta tayo sa una nating drop off, no? From that spot siguro mga 2.5 kilometers. Ang fare ng Uber na binigay dito nasa 9 yata. Kung hindi ako nagkakamali, or something, $8 ganun. Hindi na masama, lapit lang. So ano nga pala yung kanina, yung una nating drop off, no? I'm not sure if kung sino yung may kasalanan dun. Kasi before ako umalis nung restaurant, I asked yung crew 2 beses, eto na ba lahat, kompleto na ba, ganyan. So sabi niya okay na, nag-reply siya, kompleto na. Tapos nang pagdating ko dun, yung sabi nung customer, meron pa siyang isang drinks na in order from dun sa restaurant din, na 1.5 na Coke. Sabi ko, I asked them twice, yan na yung lahat.
Then kung meron siyang complaint, I think tawagan niya yung restaurant. Hindi ako yung responsibility. May responsibility doon dahil I check it. Chinek ko na twice kong inas yung staff. Sabi niya is kompleto na bro. Pwede ka nang umalis. So umalis ako. So hindi pa pala kompleto. Yun ang claim ng customer. Tingnan natin kung sino yung nagsasabi ng tama. Basta ako, I'm honest. Kung ano yung pinick up ko, yun lang din yung dinideliver ko. Sanay na sanay ako mag-deliver, ha? Grabang, Ayan na, top of point ka na. Daldal ka pa ng daldal. Mamaya naman ulit, mga tol. Yun, mga tol, tapos na tayo mag-break. Almost 30 minutes lang tayo nag-break. Sinundo natin si Ninya. Then hinatid natin siya dito sa bahay. Tapos kumain lang ako ng mabilis para makabalik agad kasi medyo mababa pa yung nakikinikita natin. Syempre mas maganda yung medyo malaki para maganda yung araw. Anyway, hindi muna ako mag-online kasi kailangan ko magpag-gas. Ayoko naman biglang sa kalagitnaan ako mauubusan ng gas, no? Bad trip yun. Tsaka bago ako humawak ng food, kailangan ma-sanitize ko ulit para hindi mangamoy gas yung ating food na hawakan, no? So for the meantime, magpapagas muna tayo bago tayo mag-online para ready tayo kahit saan malayo pa nila tayo ba to. Although may gas pa naman, 1/4 pa to, pero ayoko nung bumababa sa 1/4 kasi syempre yung sabi nga ng iba, diba, pagka medyo luma-luma na rin yung kotse, may mga naiipon na rin sediment sa ilalim ng tangke. So possible na mahigop ng ating makina yung marami or like sediments. Anyway, mamaya update ko kayo pagkatapos ko mag-gas up. Bye bye. Yan mga tol, tapos na tayo mag-gas up, no? Mag-online na tayo. Tingnan natin kung gaano kabilis makapagpabook. Magkaroon ng booking. Wala pa pala connection. So yan, online tayo. So yan, narinig nyo, online na tayo. So tingnan natin kung magkakabooking itong mga fast food dito or pupunta tayo doon sa ating paborito. May nagtip sa atin, almost $2. Thank you. Yan, mag-thank you muna tayo. Yun, mayroon na, La Porchetta. Pupunta tayo doon. Alam ko tong La Porchetta. Head to your pickup at McDonald's Dunedin George Street. So George Street muna, then yung first pickup natin George Street. So magkalapit lang yun. So pipick up muna ako mga tol, ha. Mamaya ulit, bye. Oy, mga tol, katapos lang natin mag drop off pababa, no? Dito tayo sa north, kaya mga pataas dito ang mga lugar. Pataas. Pag syempre, pag tumaas ka, bababa ka ulit. So ayan, katapos lang mag drop off, no? Pang ano yan, for I think pang 4 dun sa second set natin after natin mag break. Pang 4 yan. Ito may booking tayo pang 5 after the second break, hindi yung after na mag start tayo. So punta tayo dun sa kaibigan nating Turkish kebab. Sarap yun, mamoy. So yan mga tol, makulimlim ang panahon kanina, no? Mapapansin nyo, sunny. Dalawa ang pick up ko, isang Indian spice tsaka yun nga sa Uzur kebab. So mauuna tong Indian spice. Diyan lang to before tayong kumana ng Bank Street. So magpa-park na lang on the other side para hindi na paikot-ikot pa, no? So hopefully may parking na available para hindi na tayo mahirapan. So far maganda yung pasok. After nung pahinga natin, dire-diretso tayo. Wala tayong pahinga, mga dong. Mga tol, which is maganda.
para kung sakaling maisipan natin magpahinga ng medyo maaga-aga, no? At least may pondo naman tayo kahapon, naka 300 tayo mahigit. So for today, kung maka 200 plus tayo, okay lang din na. Anyway, pero kung mahihit pa rin natin yung target natin, bakit hindi? So magpapark tayo rito. Dito tayo magpapark. Buti walang nagpapark, hindi ka tumingin, Ronaldo. Banda sa unahan nito kaya. Ayun pa yung Indian Spice, ang layo. Teka lang, baka meron pang space sa harapan ito. Naku, wala na. Doon na sumunod. Bus stop na to. Dapat doon ka na nag-park. Hindi ka nakikinig. Ayun, may umalis. Ayun, may umalis. Pwede ka sumingit ng konti. Pati lang naman. Pwede naman umabahan di sana eh, no? Naku hindi pwede. Sige na, pwede yan, pipick up lang naman. Mabilis lang. Ano, wala pa umabahan. Yan mga tol, kakadrop lang natin, no? Meron naman tayong pick up. So, let's go. Tayo na lang ang magalaw dito sa mga to, ha? Ito, nasa mga bahay na nila, oh. Nakapark na yung kotse nila. Tayo na lang ang gumagalaw. Okay lang yan mga tol. Tuloy-tuloy lang ang ating pag-deliver. Dito tayo nag-deliver kanina, no? So bakit tayo umalis pa rito? Umikot pa tayo. Talaga naman Uber mo talaga eh. Pwede naman pala ako doon dumaan. Pinalabas-labas mo pa ako rito. Ay nako, minsan di talaga ako maniniwala sa'yo. Mag-google ako. Ikaw Uber ka na. So yan tol, dito tayo sa Pine Hill. Bundok to. Yan, pababa tayo ngayon, ano? So grind lang ng grind. Medyo maliwanag pa, kaya pa. Pag madilim na, cancel order na tayo. Cancel request pala, cancel order. Hindi na tayo mag-request pag madilim na. Kaya pa naman yun. Okay, mamaya ulit mga tol, pipick up lang ako. Yun nga mga tol, tapos na tayo mag-delivery, no? Na-drop na natin yung last. Tayo pa uwi na at tayo baka mapalo. Late na tayo natapos ngayon, ano? So, okay lang kasi syempre alam mo naman, pag ginaganahan ka magtrabaho, di ba? Nga pala, update ko lang. Pinagre-report ako ng correction sa Friday, no? Maghapon daw yung activities na yun. So hopefully talagang ma-finalize na nila na mapili tayo, no? Para makapagsimula tayo, makapagtrabaho ulit. Gusto ko rin naman ng Uber, kaya nga sabi ko kung okay lang kahit anong mangyari makapasok ulit doon o hindi. Meron naman tayong Uber Eats delivery. Pwede rin natin expand into Uber Eats, not Uber Eats, Uber X. Yung pwede tayong mag-drive. Dalawa yung option natin. Tsaka yung sa pagde-deliver ng food, meron pa ako isang option yung menu log. Nag-apply din tayo doon. Kasi yung ibang mga nakikita kong nag-Uber Eats delivery dito, pati menu log. Meron nga yung iba, deliver easy. Marami rin no? Hindi lang pala Uber Eats. So meron din iba pang mga platform na na pwede mong pasukan. Marami, no? Hindi ka talaga kung masipag lang talaga, marami kang magagawa. Pero kahit siguro let's say makapasok na tayo ulit sa correction, I think paminsan-minsan mag-Uber Eats pa rin tayo. Kahit siguro sa off natin, ganyan, wala naman tayong gagawin maghapon.
Pero pag nag-start na ulit tayo magtrabaho sa correction, kailangan yung fitness natin i-maintain natin, no? So kailangan din meron tayo kahit 30 minutes na exercise daily. Kailangan lagyan natin ng ganun. Ayan, no? Naano natin itong truck, medyo may kabagalan. So yan, pauwi na ho tayo mga tol. Mamaya update ko kayo kung magkano ba ang kinita natin today. Late na tayo nag-start today. I think nag-start tayo almost 12 na yata. Kasi meron tayong inantay na mag-inspect ng bahay. Kasi dito sa New Zealand, no? Hindi lang dito sa Dunedin, normally ine-inspect nila ang mga bahay para ma-check kung healthy pa ba or hindi, o pinaalagaan pa nung nangupaan o hindi. So may mga inspection sila. Hindi naman hindi naman weekly, hindi naman monthly. Siguro every 3 months ganyan. Pero pag bago, I think after a month, check nila kung okay. Hindi lang naman check kung naalagaan mo, hindi. Check nila kung mayroon bang need pa ayos, ganun. Okay, balik tayo sa Uber Eats, no? Ayun, okay naman yung araw natin. May konting aberya lang. Nauna yung nawawala yung kanyang Coke. Pero hindi na natin kasalanan yun kasi nagtanong naman tayo dun sa taga-restaurant kung kompleto na ba. Lalarga na ako kasi syempre mahalaga ang minuto natin dito eh. Pick up and drop off tayo, kailangan within 20 minutes sana. Yun yung pinaka time frame natin, 20 minutes tapos natin yung pick and drop. 20 to 30 minutes actually. Pero syempre kung mas maiksi, di mas maaga dahil mas marami kang pick and drop. Anyway, nakukuha na rin naman natin yung ano ng pag-Uber Eats, yung sistema, no? Ganun lang. Kanina medyo napikon lang ako dun sa isang hindi ko nababanggitin ko anong pangalan ng restaurant, yung sa crew. Kasi pagdating ko actually may in-expect ka namang waiting time dyan eh. Hindi naman yung madalas na pagdating natin pick up kagad eh. Swerte lang tayo nun. Pagdating mo, pick up ka kaagad. So pagdating natin, sabi niya 10 minutes. So sabi ko napakatagal pa. Buti na lang double booking tayo. So ang ginawa ko, naghanap ako ng paraan para ma-check ko kung ano yung pangalan nung pangalawang booking. So nakita ko malapit lang, tsaka kilala ko naman yung establishment nung pangalawang booking. Sabi ko pick upin ko na lang to kasi ito madalas to laging ready, tsaka mabilis kumilos yung may-ari ng restaurant na yan, kaibigan natin. Ano yan eh, Arabic food. Mabilis niyang pinaprepare yung mga pagkain, kaya madalas maaga mo may mapipick up, walang masyadong waiting time. Pag wait ka man siguro matagal na yung 2 minuto ganyan. Pero kadalasan pag dumarating ako doon, ready na yung pagkain, pipick upin ko na lang. So I decided na daanan na lang muna yun, unahin ko na yun kasi mag-aantay akong 10 minutes dito eh. Kahit sabi mo maksaya na yung gasolina ko, babalik ako, okay lang, kaysa naman magantay ako ng matagal. So to cut it short, na-pick up ko yung second booking ko. Medyo nag-wait pa nga ako doon kasi nga kapapasok lang nung order na yun eh. So okay lang. So pagdating natin doon, nag-wait tayo siguro mga bilang mga minuto rin. Oo, meron kasi maraming order yung restaurant. So 5 minutes. To cut it short, yung sinabi nung kabilang pick up, yung first pick up na 10 minutes, dapat mabawasan. Dapat maging ano na lang siya, mga 4 minutes or 3 minutes. So pagbalik ko, nabasa ko na kagad, hindi pa nagagawa yung pizza. Tapos sinasabi nung crew na, ano ka, willing ka ba mag-wait? Ganyan, ilang minutes, sabi ko. Sabi niya 7 minutes, sabi ko, are you sure? Kasi pag alis ko, sabi mo 10 minutes, so umalis ako. Pagbalik ko, siguro after 7 minutes bumalik ako eh. So in-expect ko, maghintay man ako pero konting minuto na lang. Sabi niya ganyan, kung gusto mo cancelin mo. So yung body language niya na gano'n, o yung pananalita na niya gano'n, alam ko na
na hindi niya pa nagagawa. Eh, hindi naman ako mag-aantay ng ganong katagal. Pasensya na dun sa umorder. Pero sabi nga excessive time. Masyadong matagal. Eh, hindi naman ganong kabisi yung time na yun yung fast food. Kasi nakikita ko doon sa lutuan nila, sa oven nila, wala naman nakasala. Tapos nakatayo lang din naman siya. Ewan ko, sabi ko, hindi, kakanceling ko na lang. Ayoko magantay na ganyan katagal. Nagantay na ako ng 7 minutes eh. Tapos pag-atay mo na another 7 minutes, sobra na yun. Maintindihan pa yun sa ibang establishment kasi mga naka-isolate yung staff nila. So pwedeng kulang sila sa manpower, kaya medyo nagagawal. Okay lang magantay kasi maintindihan mo eh. Pero yung sabihin sa'yo na 10 minutes, tapos umalis ka, tapos pagbalik mo, let's say 5 minutes na lang. So sabi, dapat 5 minutes. Hindi, 7 minutes ulit. So it means hindi pa nagagawa yung pagkain. Kaya sorry na lang doon sa nag-order. Pasensya na. Hindi ako magantay ng ganong katagal kasi nga kawawa rin yung isa pang booking. Mag-aantay din ng ganong katagal. Unless yun lang ang inaantay ko. Aantayin ko yun. Eh meron na, nandito na sa akin yung isa pang pagkain na dapat ko i-deliver. Anyway mga tol, salamat sa pagsama nyo sa akin sa ngayon, sa gabing ito. Ito, dumating na tayo sa ating home sweet home. Medyo late tayo umuwi ngayon, ano? Pero okay lang. Buti na nakapondo tayo kahapon kahit $30. Kaya okay lang. So ayan mga tol ha. Hanggang dito na lang yung vlog muna natin. Mamaya update ko kayo magkano yung kinita natin. Hindi na masama yung kinita natin. Okay naman, average na yan. Ganda na yun. Late naman tayo nag-start eh. So understood na yan. Yun mga tol, dito na tayo sa bahay. Tapos na tayong mag-check. So ang income for today $273. Tapos ang trips natin 38 trips. Late na tayo nag-start pero nakahabol pa rin ano. Tapos lang tayo, magpahinga na tayo saglit kanina. Salamat mga tol sa pagsama nyo for today. Bukas ulit. Always be safe. God bless.